Kinuryente ka, saan ka kinuryente? Isang kwarto. Ito, sir. Sinaksak nila to, tapos babasain nila ng babasain hanggang sa ididikit sa kamay ko, dito ko. Sino pipisil? Sila po. Nagkahanap po ako na maayos. Hindi ako masamang tao. A 12 ng Oktubre, dumulog sa Bitag Action Center si Gerald de Tablan. Torture daw ang kanyang inabot sa mga kamay ng mga pulis Pasay dahil sa bintang sa kanya ng mga pasahero na kasabwat siya sa nangyaring pang-hold up sa loob ng minamaneho niyang taxing FX. Paglampas po ng DFA, doon po kami hinold up. Driver ka ng FX. Hinold up kayo. Opo. Ba't ikaw ang hinuli? Pagdating po ng ng presinto, ako po yung dinidiin ng pasahero na kasabwat daw po. Kasi po, yung gamit ko po tsaka cellphone ko, hindi po nagalaw. Ba't hindi kinuha? Kasi po, yan po ang style din po ng mga hold-upper, sir. Ano bang ginawa sa'yo? Pinoryente po, binasa po nila yung paa ko, pinagubad ako ng tsinelas. Kinoryente nila ako dito, sa tenga, sa kamay. Maraming beses po eh. Tapos, tsaka nila sinasukan ng bakal tong kamay ko, pinisil nila. Hindi ko na nga po alam yung ko eh, sampal, suntok, ginagawa nila sa akin. Ilang oras ka nakulong? Ilang araw? Dalawa, sir, dalawa. Dalawang araw ka? Hindi ka sinampahan ng kaso? Hindi kayo in-inquest? Hindi po ako in-inquest. Hindi ka nga in-inquest pero tinorture ka. Yun nga po. Dahil una-una, pag na-inquest ka nila, malilintikan sila. Gago rin yung investigator ko sinasabi mo, tuturo mo sa akin yun. Agad tinungo ng grupo ng Bitag ang Pasay City Police. Sisilipin ng Bitag ang Pasay Police Station. Inarereklamo itong mga ilan sa mga pulis ng CID. Ito yung mga gunggong, abusado at barumbado mga pulis na gumamit ng stilong panonorture, pahirap, doon sa kanilang pinaghihinalang suspect dahil inarereklamo itong taxi driver mismo ng kanyang pasahero na kasama siya doon sa mga nang hold up sa kanyang mga pasahero. Pero matapos bugbugin, matorture sa loob ng 24 oras, kinagabihan nahuli yung mga tunay na mga suspect na mga ito yung mga hold-upper. At yung nangyari doon sa pobreng taxi driver, pinakawalan ng parang bali walang nangyari. So lumapit sa Bitag, humihingi ng hustisya. Susubukan nating bitagin. Eto, alas 8 pasado na ng gabi. Sa mga ganitong klaseng operasyon, lalo na paggabi, kasama lagi itong sinasabing risk. Gagamit tayo ng kunting ingat dito. So ang gagawin ng Bitag ay dadaan tayo dun sa press office, yung mga kapatid natin sa hanap buhay, para makasiguro na medyo malayo kunti dun sa mga bagay na iniiwasan natin na posibleng mangyari. Malay mo kung medyo parumbaro rin itong mga pulis at gustong subukan ng Bitag, hindi naman kami medyo patakbuhin at atras. Ang punto natin dito ay sino pa bang dapat mag-imbestiga rito sa mga abusado at gunggong na mga pulis na to, na sana may turo sa atin at positibo na andun yung mga nambugbog. Ihin mo roon sa kabilang kotse kasama yung presidente ng asosasyon nila, taxi driver, na kung maaari dumistansya, huwag tumimbre sa mga kasama nila, baka kasi pinagmalaki na nandito ng Bitag pagkatapos nauna pa sila doon. Gagawin natin, dadaan muna tayo sa press office pagkatapos dito na sa CID, ha? Pero sabihin sa kanila, huwag kumontak sa mga kasamahan kasi baka nandun mga kasamahan makikipagkusyoso, baka pagmulan pa ng kaguluhan yan, ha? Okay, sige. Hindi ba lalaman? Kaya ako dumaan sa inyo bilang kortesya. I want you to witness for itself habang ginagawa namin investigasyon. Papasok sa presinto. Agad sinalubong ang Bitag ng hepe ng Investigation Division na si Captain Fernando Saino. Sa una ay hindi pa niya alam ang tunay naming pakay.
Nandito yung mga kasamahan ko sa bitag. Quickly, baka sakaling malaman ko sana kung makita ko yung blatter ninyo. Ano po ba ang concern? Ano po ang concern natin? Gusto ko lang Taxi driver. nandiyan po yung dalawa. Yung dalawa? Saan yung dalawa? Andiyan po sa loob. Ito na ba? Yung mga nag-hold ups. Sino na? Sa loob ng kulungan, nakaharap namin ang mga nahuling suspect sa pang-hold up sa loob ng FX Taxi. Dito, nakilala ang mga hold-upper na sina Ben Halego at Dante Balila. Ano mga nakuha niyo sa mga pasahero? Ha? Ikaw, hindi, kala mo, hindi naman importante. Anong mga nakuha niyo? Kay bago, kay luma ka na, wala nang pakialam sa leche kay. Ano? Ha? Bag. Ikaw, anong nakuha mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Baka kulang ka pa sa pokpok kung baka malaman mo. Pinabukas sa akin yung bag. Ayun, kailangan pa siguro. Baka nakukulangan ka pa. Baka gusto mong dagdagan natin. So, anong nakuha niyo? Bag lang? Bag lang po. Ganun ba? So, nung hold up kayo ng gabi noon, kinabukasan nahuli na. Kinagabihan ng kinabukasan, nahuli kayo. Kinabukasan. Kung ako nahuli ka. Ngayon, sasabihin mo sa akin, nang hold up ka, wala kang dala, stupido ka. Di ba? Sabihin mo, hindi ako stupido. Sabihin mo. Hindi ka stupido. Anong dala mo? Anong dala mo? Patalim ka. Ayun! Patalim lang. Hindi ka nga stupido. Ngayon ikaw, hindi ka gago, hindi ba? Hindi ka rin tanga, hindi ba? Mga hold up ka na wala kang dala? Siyempre meron. Anong dala mo? Ha? Wala kang baril? 29 lang. Okay, sasabihin mo, wala kang dala, una lang. Sige, so tinuro kayo. Kayong dalawa. Maya-maya pa, iniharap na ng bitag sa mga pulis ang tunay naming pakay. Boss, ito, halika. Gusto mong malaman ko, pakipaliwanag mo nga, anong papel nito? Ito yung complainant na una. Okay, siya ang Taxi complainant. driver. Una. Oo. Siya ang may driver. Sino nag-investiga rito? Bali ako. Paliwanag mo nga, t-shirt. Makikita sa mukha ng investigador na si PO3 Reynaldo Acuba sa pagpasok ng biktimang si Gerald. Paano nangyari ito? Boss, halika. Nag-iimbestiga ka. Ano to? Ano to? May siya sinabi sa akin eh. Ano to? Ano to? Sir, alam niyo yan, sir. Paano? Eh di sana nung nagreklamo na tatay mo sa akin. Oh. Sir, pinautas niyo ba ako? Tawagin mo nga. Ha? Pinautas? Ano? Pinahugas niyo ba ako? Pinahugas ng ano? Ano? Ito. Pakita ko muna sa'yo. Pakita mo nga sa'yo. Ito, nangyari sa niya dahil siya yung taxi driver na unang hinold you for about 24 hours na dito sa loob ng CID. Hindi ko alam kung sino sa inyo ito. Ngayon, binugbog dahil pinagkikinalangan siya yung kasabwat dahil itinuro ato ng pasahero, ginamitan ng kunting mga bala para i-pay. Kinoriente ka, saan ka kinoriente? Saan kwarto? Turo mo. Turo mo saan. Sa loob ng torture room, intelligence room pala, nakita mga ginamit na pang-torture kay Gerald. Dito, isinalaysay ni Gerald ang pag-torture na ginawa sa kanya ng mga pulis sa loob ng kwarto. Okay, so, ano to? Boss, pwede bang pakipaliwanag ano to? What is this? Ano to? Ano to? Saan? Paliwanag mo sa akin, paano ginamit sa'yo? Eto, sir. Sinaksak nila to, tapos babasain nila ako. Saan sinaksak? Babasain nila pagpapaahin ako ng ganyan. Babasain nila ng babasain hanggang sa idikit sa kamay ko, dito ko, sa tayo Sino ko. ang gumigit nito sa'yo? Sir, pag nakita ko yung pulis na yun, makikilala ko, sir. Pwede ba natin pa-line up yung mga pulis mo panggabi, boss? Pwede natin magawa ngayon? Siya yung panggabi. So, panggabi. Boss, sino-sino mga pulis na panggabi? May picture ba kayo ng mga pulis na mga nandito? Ay, wala. This is serious. Ang nahataw ako nito. Paano ka hinataw nito? Pinatutuwag ako, sir. Nahataw ako dito sa ganito. Paano ka hinataw? Pakita mo sa akin. Ginaganyan ako, sir.
Talagang Okay. pinapalo nila.